Hi po. So, meron tayong topic ngayon. Galatians chapter 5 verse 22 to 23. Fruit of the Spirit. Ayan. So, wait lang po Lipat pala ako dito na lang ako. Kasi, para ano po. Ayan. May unan pa. So, wait lang. Taas ko lang konti. Kamusta po kayo? No? So, pasensya na ngayon lang po kasi galing po akong meeting. Pero, tingin ko naman sa biyaya po ng Panginoon, okay tayo. So, ayan, Galatians chapter 5 verse 22 to 23. Fruit of the Holy Spirit or fruit of the Spirit. Yan. So, ayan, pwede mo ba i-comment fruit of the Spirit? Yan. Paki-repost na rin, paki-like, paki-share, paki-tap kapatid. No? Yun. So, ngayon kapatid, ano po ko, nangongolekta po ako ng mga prayer request. So, if you could send me your prayer request, kapatid, napakahalaga niyan sa akin. Kasi po kanina, we are being reminded na kailangan namin manalangin para sa iba. Amen. At naniniwala po ko ang Diyos po ay siya ang Diyos na magbibigay ng biyaya sa atin. Amen. So wait lang po. And kaya please, paki-like, paki-share fruit of the Spirit. Kaya kailangan ko po ng prayer request nyo. So kakagaling ko lang kasi sa staff meeting namin. No? So again, ang reminder kasi sa amin nasa Hebrews chapter 6 verse 10, yung sinare ko sa inyo, no? Na sabi po doon, hindi liko ang Diyos para kalimutan ang mga pag-ibig na ginawa mo para sa Kanya. So, kaya ni-remind kami na kami bilang leader o bilang leader ng church, ang pinaka trabaho namin ay manalangin. Amen. Alam niyo po, ang pananalangin sa iba at ang pananalangin sa Panginoon, yun po ang magbubunga ng magandang ministry. Amen. So kaya please kapatid, ina-ask ko po kayo for prayer request kasi trabaho ko po to, wag niyo po akong pagkaitan ng trabaho. Amen. Pero ngayon kapatid, meron po tayong, ngayon, na tayo po ay mag-aaral ng salita ng Panginoon. So, wait lang po try ko pong punasan lang yung natin, yung camera. Yan, kasi medyo Kaya paki-like, paki-share, paki-tap kapatid, no? Para mas marami pong mabot ang salita ng Panginoon. So again, fruit of the Spirit, yun yung topic natin. Yan, kumusta po kayo? Kumusta ang buhay-buhay, no? So pasensya na, hindi po ako nagising na maaga. Nag-try naman akong gumising kasi hindi talaga kinaya. Pero babawi po ako ngayon, no? Fruit of the Spirit. That's our topic right now. So Galatians chapter 5, no? Praise God din kasi magpapastor na nga ni. Nabigyan na ng Bible ng mga pastor eh. So may nagbigay po sa akin ng Bible. Ang Biblia ng mga pastor, ewan ko na lang kung di pa ako magpastor nito eh. Binigyan ako ng Bible ng pastor eh. So kaya, dito ko po kukunin yung topic natin. Gusto kong tignan yung version eh. Actually, first time ko po magkaroon ng poemen. Dati ito yung gustong-gusto ko kasi nakikita ko nga eh. So, tinitingnan ko paano ang translation, no? Pero, mukhang okay naman. Maganda naman siya at naiintindihan at lalong-lalo na malalim sa doctrine, no? Poemen. So, ang Bible daw ng pastor. Hello po. Ayan, paki-like, paki-share kapatid, paki-tap-tap. Ali-tap-tap. So, sige po, no? Yan. Paki-repost at the same time, kapatid, ito lang hinihingi ko, heart me lang. Para po madagdagan yung algorithm natin, no? Analea, isan mo sa akin yung name at saka kung ano ang kanyang operation, ano yung procedure para may pray natin, no? Paki-chat nyo po ako. Ayan, hello po, hi po sa lahat. Paki-tap-tap-tap, ali-tap-tap. Paki-repost na rin kapatid, no? Paki-share po sa mga kaibigan nyo para mas marami pong maabot ang salita ng Panginoon. Number 1 kagabi. He
God created you intentionally. Kung tama ako ng pagkakaalala. Point number 1, God created you intentionally. Yan, paki-repost. Ay, thank you po sa nag-share din sa group chat natin. Salamat po. Yan, paki-share to kapatid sa inyong mga kaibigan, no, sa dito po sa mga friends nyo sa TikTok kapatid. Please share, no, para mas marami pong maabot ang salita ng Panginoon. At the same time, we will be talking about the fruit of the Spirit. So, ito dapat ang bunga. Amen? Yung assignment. 1 is isulat mo ang mga plano mo para sa Panginoon. Yun po yung number 1 na assignment. Number 2 po, ano yung babaguhin mo para sa Panginoon o ano yung kailangan mong baguhin na kailangan ng tulong ng Diyos. Amen. Hello po. Ayan, nandito na po ba lahat? Paki-present na rin kung naka-join na kayo, no, para alam ko lang po. Pero salamat sa Panginoon kasi may lakas pa naman tayo. Meron pa naman tayong biyaya. No, at the same time, excited ako gamitin itong bagong Bible. Ngayon, ang ganda nga oh. So, maganda. Gold-plated. No? Ang ganda po ba? Pero again, hindi naman yan sa version eh. Sa sipag pa rin yan. Kahit ano pang version mo, kung di ka naman nagbabasa, wala din, di ba? So, hindi yan sa version, nasa sipag yan. Sabi mo nga, nasa sipag yan. So, after like mga 5 minutes, mag-start na rin tayo kapatid. Ay, 3 minutes na lang, no? Yan, pakitap-tap po. Ay, ipipray natin. Sifa. Ayan, Galatians chapter 5 verse 22 to 23. Ay, hindi po. Christian po. Ang appointment po ay Bible po ng mga pastor. So, gusto ko lang siyang tignan. Kapatid, meron namang online access, kuya. So, okay na po yung online access na Bible. Kung wala talaga, no? Siguro mag-start na rin tayo, no? Ready ka na ba? Siguro pa, ready. Wala pa yung iba, no? Kasi nga, hindi ako nagtutugma sa oras, eh. Yan. So, bago po wala, tayo po muna ay manalangin. No, aming Diyos na dakil at banal, maraming salamat po dahil sa biyaya mo. Kami po ay binigyan mo ng kalakasan at lalong-lalo na Panginoon. Biniyayaan niyo po kami ng isang bagay na alam namin na ikaw lamang ang makakatulong. Kaya Panginoon, I declare that you, O God, will always move in upon our midst right now. And we know na kami po ay magbubunga ng bunga ng Banal na Espiritu. In Jesus' name, amen and amen. Actually, kapatid, ito po ay personal devotion ko. Wala po akong notes. Wala rin akong baon na outline. Ang baon ko lang ay biyaya ng Diyos. Amen. So, niremind kasi ako ng Panginoon, kapatid, about the fruit of the Spirit. No? So, marami pong tao ngayon ay naniniwala sa Panginoon pero hindi sila nagbubunga. Tama po ba? Maraming mga tao ngayon, kapatid, they ask God to move upon them. However, the fruit itself is not seen. So kaya kailangan maintindihan mo ano-ano ba ang bunga ng Banal na Espiritu at maging pamantayan to ng mga bagay na dapat mong baguhin o dapat nakikita sa'yo. Amen? So, nabuklat na ba? Galatians chapter 5 verse 22 to 23. Sige po. Pakibuklat na lang. Galatians chapter 5 verse 22 to 23. Yan, pakirepost po. Thank you po. Yan. Galatians chapter 5 verse 22 to 23. Ang salvation, kapatid, ay faith alone in grace. By faith through grace. Amen. At ngayon, dahil iniligtas ka, kailangan magbunga. Amen. Opo, nag-upload po ako. Ayan. Nandiyan na po, nabuklat na po ba? Paki-type na lang kung nabuklat na. Galatians chapter 5 verse 22 to 23. Yan. So basahin ko po no sa salin ng poimen. Ito kasi binigay sa akin kaya gusto ko nang gamitin eh. Sabi, subalit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtsatsaga, kagandahang loob, kabutihan, katapatan, kaamuan, at pagpipigil sa sarili. Laban sa mga ito ay walang kautusan. Amen. Kapatid, kung i-Englishin, the fruit of the Spirit is love, joy, peace,
forbearance, kindness, goodness, faithfulness, humility, and self-control. Amen. So kung titingnan natin kapatid, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. 9 fruit. Amen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 fruit kapatid. Kailangan nakikita to sa'yo. Ngayon, gusto ko munang tignan ngayon yung foundation. Kapatid, ang sabi po ng Bible, ang bunga ng Espiritu, o sa English, ay fruit without S. Why? Because hindi pwede kapatid na magbubunga ka lang ng isa sa mga ito. Dapat sama-sama. Sabi mo nga, sama-sama. Minsan kapatid, ano yun, parang ganito gagawin mo. Hindi muna ako iibig ngayon, kagalakan lang muna. O kaya naman, ay, hindi muna ako magsa-self-control ngayon, kaamuhan muna. Hindi kapatid. Hindi pwedeng mag-contradict ang bunga sa bunga. Amen. Kaya nga, ang sabi po ng Bible, it is fruit. Sabi mo nga dyan, fruit. Hindi fruits. Fruit. Iisang bunga. Amen. So kung titignan natin kapatid, para mas maintindihan mo to, pag ikaw po ay tumanggap sa Panginoon, napakahalaga na maintindihan mo, dapat nagbubunga ka. Amen. Hindi pwedeng hindi ka nagbubunga. Dapat may bunga. Amen. Kaya ito pong devotion natin ngayon, talagang pagmamaturin ka nito. Hindi kasi pwede kapatid na sabihin mo sa Panginoon na, Lord, naniniwala ako sa iyo pero hindi mo na ako magbubunga. Hindi kapatid. Kahit maliit ang bunga, mahalaga may bunga. Amen. Kaya kapatid, pag ikaw po ay nanampalataya sa Panginoon, ang pinaka-goal natin ay magbunga tayo. Amen. Kapatid, kahit gaano kaganda ang puno, kung walang bunga, it is just a normal tree. Tama? Pero pag may bunga, distinguished. Puno ng mangga, puno ng sampalo, amen? Puno ng, ano pa ba mga puno? Kamyas, puno ng kaimito, amen? Ang hirap po alamin kapatid ng isang puno base lang sa dahon. Amen? Dapat may bunga. Yes, kapatid, mari pong bunga po ang isang tao na na-invite mo. Amen? Kaya ngayon pag-uusapan natin yung siyam. Sabi mo nga, may 9 points. Iisa-isahin natin to kapatid. 9 points, fruit of the Spirit. Para maintindihan mo. Again iisang bunga. Amen? Okay lang naman na bumaba ka bilang leader, pero may restoration naman eh. Ngayon, kung ang conviction sa'yo, bumaba bilang leader, pero wag mo i-close yung sarili mo na bumaba ka bilang leader, iaangat ka pa rin ng Panginoon after restoration. Amen. So, sa ngayon, makinig ka muna. So, 9 points. Kaya nyo ba? 9 points? Matanong ko, kaya? So, again, ulitin ko iisang bunga. Isa lang. 9 points. So, una, ano daw ang bunga? Pag-ibig. Yan. Sabi mo nga, pag-ibig or love. Sige po. Amen. So, kung titingnan natin, ang pinakaunang bunga po ay ang pag-ibig. So, wait lang po kasi nahihirapan po ko eh. Yan. Bakit ngayon ka lang nag-live? What happened? May meeting po ako. Pasensya na po. Ayan. So, pag-ibig. Ito kapatid. Ako alam nyo na to. Bakit? Umibig ka na eh. Tama ba? Sino po dito umibig? Wala pong usapan kung nasaktan o hindi ang gusto ko maintindihan mo, umibig ka ba o hindi? Umibig ka na. Nagmahal ka na. Hindi lang siya about sa romantic love. Meron pong iba't ibang klase ng love. Amen. So, para mas maintindihan nyo, no? Meron pong tinatawag na family love. Meron pong
friendship love, meron din pong romantic love, at ano pong pang-apat, agape love, which means unconditional love, no? CJ, wag ka na wag ka muna mag-flood kasi iba topic namin. Kausapin kita mamaya. Wag na kayo mag-flood, no? May nakalagay na nga na topic eh. Aray mo, mapipitas pa yung bunga ko eh. Wag, ulitin ko po ha. Wag na po kayo mag-flood, kapatid. Dahil itatapik ko pa yung kamuhan at pagpipigil. Patience. Ay! Si Hay, huy! Huwag niyo i-mute ha, huy! Distinguish po ang types of love in terms of psychology. Amen? In type of counseling. Kapatid, kailangan mo munang i-identify yung klase ng pag-ibig. But the greatest of all is the unconditional love that will support the family, the friendship, and the romantic. Comment ka ng comment ng maka-fake preacher ka naman. Naka ano ka naman eh. naka ano daw dito, screen name ka naman eh. Pag bunga, nako, mapipitas talaga. Sobrang pitas naman ha. Lord, wag mapitas. De, joke lang, di naman to mapipitas, no? Kaya ulit natin, pag-ibig pa din. Kahit maraming ganyan, pag-ibig pa din talaga. Mahal, I love you pa din. Amen. Pero again, kapatid, balik tayo. So, meron pong 4 na klase ng pag-ibig, no? Again, anuin ko pa rin to. Stand pa rin ako. Familiar love, family, friendship love, romantic love, at agape love. So, 4 yan. Amen. So, friendship, family, at romantic. Minsan, nagfe-fail yung romantic kasi ito yung pinaka-favorite ng tao. Pero meron pa rin namang friendship at meron pa rin namang family love. Ngayon, minsan talaga yung tatlo nagfe-fail. Pero the love of God never fails. Amen? So kaya nga, bakit kailangan magbunga ka ng pag-ibig? Kasi binuhos ni Lord sa'yo ang pag-ibig. Amen? So, ang pag-ibig, kapatid, hindi lang sa kaparaanan ng I love you. I love you, I love you, I love you. Hindi eh. Ang dami naman nagsabi ng I love you, hindi naman tinupad. Kala ko ba fruit of the spirit to, kuya? Bakit naman nananakit ka? Maraming nagsabi na, mahal kita, pangako sa'yo. Di ba? Pero ito po ay napapatunayan, hindi lang po sa salita, dapat sa gawa. Amen? So, isang bunga, kapatid, ng banal na espiritu ay hindi lang sinabi. Amen? Hindi lang sinabi kung hindi ipinakita. Kaya nga ang una, kapatid, na bunga ay pag-ibig. Kasi ang pag-ibig ang magiging foundation ng lahat. Amen? Hindi po nagkamali si Pablo na inuna niya yung love. Kapatid, priority yung love. Di ba? Mananakit ako, konti lang. Konting guhit lang sa puso. Konti lang. Di ba umibig ka na? Tapos sabi mo, ibibigay ko ang lahat. Mapasakin ka lang. Ibibigay ko ang lahat. Manatili ka lang. May ginawa ka kasi mahal mo. Tama? Sa mga lalaki, kahit bumagyo, susunduin pa din. Kasi mapagsasalitaan ka pag di mo sinundo. Joke lang po. Di ba? Ibig ko sabihin,
kailangan, merong sacrifice. Kasi love is sacrifice eh. Amen? Di ba? Ibig ko sabihin, kahit saan, ano tawag dito, saang parte o kahit saan mang part ng mga buhay nyo, isa-isa natin, friendship. Minsan nawawala ang friendship pag hindi na nag-uusap, lalo na pag immature. Bigla na lang kaming hindi nag-usap niyan, kaya hindi ko na siya kaibigan. Diba? Tama, mali. Marami tayong mga friends, kapatid, na fall out of friendship dahil sa magkalayo na, hindi na nag-uusap kasi. Amen. So, ibig sabihin, kailangan mo pa rin ng interaction, which is action. Pagdating sa family, sige nga po, kung ang pamilya nyo, kapatid, hindi kayo nag-uusap sa bahay, nandun kaya yung pag-ibig? Wala. Daan-daanan ka ng anak mo, tingin ko napeltokan mo eh. Di ba? O kaya yung nanay mo, may ginawa pero puro talak, aray ko rin. So kung titingnan mo, kapatid, hindi kailangan may ginagawa. Dapat nag-uusap. Amen? Sa romantic love. Ito, kapatid, hindi ko alam kung sino pinakabata dito, pero since naka-ano naman tayo na 18 plus tong live natin, no? Sa mag-asawa, kapatid, napakahalaga ng intimate relationship. Sa mag-asawa, ha? Amen? Ito yung mga kapatid, imagine mo, the intimacy itself, alam ko, you know what I'm talking about. Sa mag-asawa, if you do not have intimate moment, like for example, like mga 4 na buwan na kayong walang intimacy, para bang may mali. At talagang mali. Kasi regalo yun ng Diyos para sa mag-asawa. Hindi nyo binibigay. Ano nangyayari ngayon? Ayun, sumakabilang bahay. Mapalalaki o mapababae. Bakit? Hindi kasi nakita yung pag-ibig sa loob. Amen. Ngayon, sa mga magjowa pa lang, o hindi pa kayo kasal, kapatid, huwag ka mag-gobian sa pangkasal. Amen. Pero pwede kang mag-effort. Amen. Paano pag LDR, kapatid? Walang problema doon, syempre naman. Pero, syempre kung LDR, i-check mo yan. Hindi mo, pwede ba yun? Halimbawa, LDR na nga, tapos once a month lang kayo mag-usap. Ewan ko na lang kung kayo pa rin. Kung mag-asawa pa rin kayo, kung ganun. Kapatid, imagine mo, marami pong dito sa church, marino. Pero gagawa ng paraan para lang makausap yung pamilya nila. Bakit? Kasi nga, kailangan may effort. Kasi ang love is not just a mere word, but is an action. Amen? Iwan po ba? Sabi mo nga action. So, kumbaga, kapatid, bakit love yung pinakauna sa fruit? Ako, kapatid, there's no such thing virtual intimacy, kapatid. Para sa akin, wala. Para sa akin po, kung ako po tatanungin nyo. Kasi, it may leak. Mayayari pa kayo dyan. Ang dami na pong nangyaring ganyan. Kaya, mag-ingat po kayo. Amen. So, again, 18 above lang. Kung di ka 18, lumabas ka na, ha? Pero again, kung ibig ko sabihin, kapatid, I'm not just talking about the romantic love, no? Pero, ibig ko sabihin, ang love po, ito po ay fruit ng banal na espiritu. Dahil, ito po ay dapat may ginagawa. Amen. Meron bang hindi ko alam kung sino po taga-probinsya, taas nga kamay. Yung mga taga-province po. Kasi Cavite, hindi na siya province eh. Yung mga nasa, mga sa bukid, yan, sa mga mapuno, yan, hindi ka naman kapire, di ba? Joke lang. No, yung mga di ba? Ang isang bunga ba ay nagtatago? Matanong ko lang. Maaaring itinatago ng may-ari, pero hindi mo maitatago, tama? Meron po akong pinuntahan, kapatid, yung mga mangga niya, nilalagay niya ng dyaryo kasi to preserve. 'Di ba? Yung langka, kailangan lagyan ng sako. Pero hindi yun na itatago. Amen? Tama ba?
So, ganun din po pagdating sa unang fruit of the Spirit, love. Hindi dapat itinatago. Dapat nakikita, at ito ay nakikita saan? Sa gawa. Pwede kong sabihin, kapatid, na, huwag na lang ako. Yung mga contractor natin, di ba, yung mga senador at House of Representative at kahit nga SK, ang daming sinabi. Dito na lang SK na lang dito papaganito ako, papaganyan ako. May mga pangako. Kapatid, mag-e-election na ulit. Di ko pa siya kilala Hindi ko man lang naramdaman. Ako po, mahawak ako ng mga young people dito sa church. Minsan di ko marinig yung pangalan niya na meron bang SK? Ano yan? Mini Buhaya ba yan? Barangay officials. Punta ako sa barangay officials. Kagawad. Ay, my goodness. Walang maramdaman. Ilaw dito sa amin, natumbay Hindi pa naitayo, 3 taon na. My goodness, mag-e-election na naman. Wala. Salita lang ulit. Punta tayo sa mga mayor, vice mayor, tsaka mga konsehal ng bayan. Ganun din. Ang galing, ang kikita mo sa post, pero hindi ko nakikita face to face. Dito kami, ulitin ko kapatid poor community kami. Dapat, mas nandito yung visibility nila. Kasi nga, ito yung mga dapat tulungan. Wala. Okay, umakyat tayo, governor. Wala rin. Akyat tayo, national. Wala rin. Mga officials ng mga wala rin. Lahat wala akong political party, pero sobrang normal na nangangako na lang sila. Ito mo, mga baha. May lumusong ba? Bagamat, baka meron, hindi ko lang nakita. Pero hindi lahat. Lumalabas lang sila pag wala ng baha. Amen? Kami kapatid, ako hindi ko po iaangat yung church namin or any. Pero dumating po sa moment, yung church van namin, naghatid po at nagsundo ng mga taong na-stranded. Paano ko hindi kasama ko nung isang beses. 3:00 kami kapatid. Yung van namin, kalahati na ng van. Buti umaandar pa Amen? Di ba? Kaya kapatid, sinasabi ko po sa inyo na ang pag-ibig po ay nakikita saan? Sa gawa. Amen? Hindi po kung saan-saan. Sa gawa. Hindi po sa pananalita. Sa gawa. Sabi mo nga dyan, sa gawa. Amen? Kaya po pag-ibig ang pinakauna kasi dapat pag-ibig ang dahilan. Ulitin ko kayo po ay minsan nang umibig. At lahat ginawa mo sa ngalan ng pag-ibig. Tama, may kanta pa nga yun Diba? Sa December Avenue ba yun? Hanggang kailan ako maghihintay na para bang Diba? Sa ngalan ng pag-ibig. Yung mga tugtugan ko dati, December Avenue, di pa sila sikat na nakikinig na ako sa kanila di ba? Pero kung titignan mo, dapat pag-ibig ang dahilan. At lalong-lalo na, ang pinaka dahilan ng pag-ibig ay ang pag-ibig na binigay sa'yo ng Diyos. Sabi po ng binasa natin, 2 Corinthians chapter 3 verse 17 ata yun. Masanapin nyo na lang. Inudyakan kami ng pag-ibig ng Diyos upang masunod namin ang kalooban niya. Pag-ibig ni Kristo. Kaya nga ako kapatid, hindi ako pwedeng maging tatamad-tamad. Si Kristo kasi, nung pasan-pasan niya yung krus ng Kalbaryo, wala akong props Hindi niya sinabi na, uy, wait lang, katamad. Baba ko muna to. Aray mo, hindi gumanon si Lord, no? Naging tapat siya hanggang sa ipako siya sa krus, hanggang sa namatay siya, kapatid. Tinapos niya.
dahil sa pag-ibig niya sa'yo at sa akin. Amen. Amen po ba? Kaya nga kapatid, ikaw rin, magbunga ka. Hindi puro bunganga. Amen? Unahin natin sa pag-ibig. Again, hindi ko na kailangan pang i-elaborate ano ba ang ginagawa ng pag-ibig. Hello po. Hindi na. Alam na alam nyo na yan eh. Amen? Alam mo, kung ang isang bagay ay ginawa mo sa pag-ibig, kapatid, hindi yun magiging mali. Amen? Eh tingin ko naman, hindi ka naman gagawa ng mali na para sa mali, eh hindi yun pag-ibig sa Diyos. Kasi kung talagang totoong love mo si Lord, hindi ka gagawa ng mali and you will not compromise. Amen. Pero ang sinasabi ko po, bakit una pong bunga? First point pa na to ha, love pa lang, may siyam tayo, love pa lang. Pag-ibig dapat ang dahilan. Kaya napakahalaga po ng pag-ibig. Kasi pag hindi po foundation ng pag-ibig, wala. Mapapagod ka. Amen. Dami ko na pong nakita. Kakumpisa pa lang po. Dami ko na pong nakita na meron po kaming kilala, ako personally, isa pong pastor, nung hindi po niya nasunod o hindi po nasunod yung anticipation niya, umalis siya. Kasi iba motibo eh. Dami ko pong nakita na mga volunteer sa church na dahil lang sa recognition kaya gumagawa. Kaya nung nagka-friction na, wala na. Eh lalo na Kristyano, dami kong nakita. Pag walang answered prayer, ayaw kay Lord. Pag may answered prayer, magti-thank you pero saglit lang. Eh kung pag-ibig ang dahilan, kahit anong mangyari, kasama kita Lord. Mahal kita eh, at mahal mo ko. Amen. Tama? Pag na-appreciate mo ang dakilang ginawa ng Diyos kapatid, kahit kailan hindi ka aalis sa Panginoon. Kasi na-appreciate mo eh. Amen. Nakita mo na ganun katindi yung ginawa niya. Nakita mo kapatid na niyurakan yung katawan niya para bigyan ka ng buhay. Amen. Shampoo. Kapatid, wala po sa Bible na kailangan mo i-appreciate yung angel. Kasi even the angel itself, kapatid, pag siya po ay nagmi-minister sa tao, anong sabi niya? Huwag mo kong luhuran, tanging ang Diyos lang ang dapat sampahin. Amen. So hindi po technically kailangan ng anghel ang appreciation. Amen, ministering angel sila eh. Nagmi-minister sila sa tao, pero ang lahat pa rin ng kapurihan ay tanging sa Panginoong Hesus lang. Amen. May nakita ba kayo sa Bible, kapatid, na pinasalamatan si Angel Gabriel? Tanging ang Diyos ang pasasalamatan. Amen. Si Angel Michael, hindi tanging si Jesus lang ang pasasalamatan. Tanging ang Diyos lang. Amen. Pero again, balik tayo dito. Pag-ibig. Pag-ibig dapat ang dahilan kung bakit ka naglilingkod at kung bakit ka nagbubunga. Amen. Kumbaga kapatid, sa puno, itong pag-ibig, ito yung fertilizer mo. Amen. 'Di ba ang isang halaman para talagang lumago yan, aalagaan mo yan. Didilig-diligan mo. Amen. Kasi nga, ito yung pag-ibig. At eventually kapatid, ang pag-ibig ay makikita sa'yo. Amen. Eh matanong kita, nakikita na ba? Baka hindi. Wala eh, sisita ka eh. Alam mo anong danger ng isang Kristiyano lalo na yung lumalalim? Nagiging self-righteous. Naku kapatid, pag iniisip mo yung sarili mo na ikaw lang ang banal, hindi ka banal. Amen. Ang isang taong may pag-ibig po ng Panginoon, inilalagay ang sarili niya sa sitwasyon ng isang kapatid o kahit sino man. Ano ba mararamdaman nito pag ganito ginawa ko? Ano ba pinagdadaanan nito? It will always fall on love and compassion. Amen. Kaya kapatid, magbubunga to eventually. Mahalin mo si Lord, magbubunga. Mahalin ka ni Lord, magbubunga. At yun ang magiging foundation. Amen. Hindi po kung ano-anong mga bagay. Eh minsan kapatid, wala eh.
Naniniwala kasi ako, pag mahal mo si Lord, okay na sa'yo lahat. Amen. Ako hindi ko rin maintindihan yung sarili ko eh. Bakit para bang wala na talang effect sa akin? Kahit papaano hindi naman sa manhid na part, pero hindi na sobrang epekto sa akin kung halimbawa may mga bagay ako na may problema or may struggle ako. Kasi alam ko yung kilala ko si Lord, kilala ko yung manlilikha ko. Alam ko naman natutulungan niya ako. Kaya ang ginagawa ko kapatid, lalo na pag problemado ko, binubuhos ko po sa Panginoon lahat kasi alam ko ang Diyos ang bahala sa buhay ko. Amen. Kaya nga kapatid, imagine mo, ulit yung pinag-aralan namin sa staff meeting namin kanina, Hebrews chapter 6 verse 10. Basahin natin Sayang naman tong Bible ko, bago pa naman. Hebrews chapter 6 verse 10. Basahin ko po. O sa Tagalog, Hebreo chapter 6 verse 10. Sige po, pakitype nga. Kung tama ako Ayan Sabi po sa Poimen, bagong Bible. May nagbigay po kanina. Sabi po Hebrews chapter 6 verse 10. Sapagkat ang Diyos ay hindi masama, hindi niya kaliligtaan ang inyong gawa at ang pag-ibig na inyong pinakita sa kanyang pangalan sa inyong paglilingkod sa mga banal gaya ng ginagawa ninyo ngayon. Kapatid, hindi liko o masama ang Diyos para kaligtaan niya ang pag-ibig na iyong ginawa at ipinakita sa ngalan ng sa kanyang pangalan sa inyong paglilingkod sa mga banal gaya ng ginagawa ninyo ngayon. Kapatid, hindi po liko si Lord. Amen. Kaya nga again, pag-ibig pa rin Pag ang foundation ng bunga mo ay ang pag-ibig, kapatid, lahat ng bagay ay ibibigay sa iyo ng Panginoon according to His will. Amen. Amen po ba? Kaya kapatid, pag-ibig ang siyang maging dahilan. Kasi hindi kakalimutan niya ni Lord. Amen. Hindi ka kakalimutan ng Panginoon. Kaya nga kapatid ako, bakit ako nangingi ng prayer request? Mag-send na kayo. Bakit? Kasi nga pag-ibig to ng Diyos. At gusto kong gawin ang pag-ibig ng Diyos kasi naniniwala ko hindi siya liko para hindi ako bigyan ng biyaya niya. Amen. At kung pag-ibig ang foundation, kapatid, hindi ka talo. Amen. Ngayon, maraming tao, kapatid, na sabi, sayang naman yung pag-ibig ko, iniwan ako, sayang naman ganito, ganyan, etc., etc. Kapatid, hindi po sayang. Ang nagsayang, yung tumanggi sa pag-ibig. Amen. Kaya nga kapatid, if you done it with love, hindi yan sayang, bubunga yan. Amen. Sabi mo nga dyan, bubunga yan. Amen. Paano po mag-produce ng fruit? Kapatid, hindi ikaw ang magpo-produce. Diyos ang magpo-produce. Kaya nga, fruit of the Spirit. Amen. Paano yun? Paano ang Diyos ang magpo-produce dyan? Pag kumukuha ka ng pag-ibig mula sa Panginoon, it will flow through you going to others. Nagigets nyo? Pinag-usapan natin kapatid yung reflecting means receiving, di ba? So ibig sabihin, you will just reflect what the love of God gave to you and you will give it to others. Amen? Diyos ang source. Kaya nga pag-ibig ang una, Diyos ay pag-ibig. Amen? At ang kanyang mga anak, sabi po ng Bible, sabi ni Jesus mismo, if you truly love me, you will obey me. Pag-ibig pa din. Sa paglilingkod, sa pagsunod, sa pamumuhay, pag-ibig ng Diyos lagi ang una. Amen? Amen po ba? Kaya kapatid, dalangin ko sa'yo, biyayaan ka ng Diyos ng pag-ibig lagi. Araw-araw, humingi ka. Ang problema, hindi ka nahingi. Ang problema, ang bilis mong magmukmok. Ang problema, ang bilis mong, kawawa naman ako. Hindi ka kawawa. Pinupuno ka nga ng pag-ibig Amen? Para magbunga ka, tanggapin mo ng tanggapin. Amen? Ito mo halaman, kapatid. Diligan mo ng diligan. Sabihin mo,
Pangit naman na tubig na to. Nagrereklamo ba yung halaman? Hindi, no? Di ba? Tanggap lang yan ng tanggap. Basta nutrient, tanggap yan ng tanggap. Ngayon, anong hindi niya kaya? Anong hindi kaya ng isang halaman? Yung training. Kaya nga kailangan mo ng shepherd. Ay, kailangan mo ng plantito at plantita para mag-trim. Kasi ang system ng isang halaman, kapatid, pinag-aralan ko konti lang, pero kung mali ako, sabihan niyo ako. Pero ang system kasi ng isang halaman, lahat ng mga nakukuha niyang nutrient, ilalagay niya doon sa nalanta para mabuhay ng mabuhay. Kaya nga pag may nalantang isa, kahit anong dilig mo, hindi pa rin siya nabubuhay, yung iba. Kasi nga, yun yung pilit niyang bubuhayin. Kaya anong dapat gawin? Kailangan putulin yung mga yung mga lantana para mapunta sa tama. Kaya nga may trimming, Amen. Kaya kapatid, kung hindi ka mag-a-abide sa pag-ibig ng Diyos, hindi ko na alam kung paano. Amen. Kaya dapat wag kang humiwalay sa Panginoon. Amen. Sabi mo nga, love. Sige po kapatid. Unang bunga yan Again, foundation po ay ang pag-ibig. Pangalawa, kagalakan. Sabi mo naman dyan, joy. Uy, mag-comment naman kayo. Parang di kayo nagko-comment Silipin ko nga sino yung mga nandito. Uy, ayan, nandito pala kayo Kita ko kayo. Comment. Sabi mo, joy. yan. Thank you naman. Kailangan ko pa talagang, hi. Hindi, joke lang. Joy. Ngayon, bakit sinunod yung joy? Kapatid, meron bang nagmamahal na love? Love. Ano yan? Meron bang ganon? Pag kayo nga na in love wala kayo kausap, tumatawa kayo Tama? Kaganyan ka lang. Tapos naalala mo yung nakakakilig na sinabi niya na, sumalok ka sa ulan yung hindi mo nasalog, ganun kadami yung pag-ibig ko sa'yo. Tapos ikaw gaganyan siya. Gaganyan siya. Tapos sasabihin, bakit ka tumatawa? Wala, may naalala lang ako. Aroy! Di ba? Kaya naman, nagchat-chat ka. Ganyan ka. Tapos, wala. Gano'n ka. Tapos, pero pag... Di ba? Pag may pag-ibig kang na-receive, hindi pwedeng malungkot ka. Binigyan ka ng chocolate. Chocolate lang? Gumanong ka ba? Hindi, no? Tama? Meron kang expression ng joy, kaya nga ang sunod joy Hindi pwedeng malungkutin ang isang taong nakaka-receive ng pag-ibig ng Diyos. Amen? Amen po ba? Pwede ba yun? Ulitin ko Halimbawa, binigyan ka ng bulaklak. Unless na lang yung pangpatay yung binigay sa'yo. Pero pag binigyan ka ng bulaklak, kapatid, magiging masaya ka. Amen? Kahit hindi ka expressive na tao, pero kita sa'yo yung kaligayahan. Amen? Kasi nga, naka-receive ka ng pag-ibig. Diba? Unless na nga lang, yung may stand ka ang binigay sa'yo, yung pangpatay, baka doon pwede pa. Pero kapatid, diba? Ibig ko sabihin, pag naka-receive ka ng pag-ibig, naturally, kapatid, masaya ka. Amen? Kaya nga, ano sabi? Pag-ibig, kagalakan. Amen? Kaya nga, kapatid, ang lagi kong sinasabi sa inyo, sino po? Alam ko, tumatawa-tawa ko Siyempre, nagpapatawa ko Alam nga naman, tumawa ka ng walang dahilan, di ba? Ano na yun, baliw na yun, di ba? Pero, sino po dito generally, yung totoo malungkot? Taas nga kamay, yung yes, I'm smiling, but inside I'm dying. Aray, emo yarn. Yan, tingin mo yung malungkot ka. Oh, me. Oh, di ba?
Ay, ang dami palang malungkot. Hindi, hindi, joke lang. Pero alam mo kapatid, ang kalungkutan po, ano siya, valid emotion siya. Amen. Amen. Valid emotion yan. Hindi ko po dinidisregard yung kalungkutan mo, hindi valid. Valid yan. Pero kapatid, hindi lang siya dapat tambayan. Ano pong sabi ng Bible? There will be weeping in the night, but joy comes in the morning. Amen. Ngayon, anong nangyayari sa night? Bakit magkakaroon ng joy in the morning? Kasi sa gabi, kaya nga ang galing ng Bible wala pa dati pero alam na ni Lord na nagre-relapse ka ng gabi. Tama? Anong nangyayari sa weeping? Ibinubuhos mo sa Panginoon. Isa po sa pinakamalungkutin na nakilala ko sa Bible ay si Hannah, yung nanay po ni Samuel. Meron po siyang asawa, tapos dalawa po silang asawa. Ang isa po ay si Penina, tapos si Hannah. Amen. Ngayon, etong si Hannah, baog. Okay lang sana kung baog. Kaso may Penina. Anong ginagawa ni Penina? Inaasar siya. Baog. Baog ka, baog. Araw-araw yun, walang humpay. Ako, may anak ako. Ikaw, baog ka, baog. Tapos, ginaslight pa siya ng asawa niya. Nakalimutan ko pangalan ng asawa niya. Ginaslight siya ng asawa niya. Anong sabi? Hindi pa ba ako sapat sa'yo? Kailangan mo pa ba ng anak? Ako ba ay hindi pa sapat sa'yo? Ginaslight? Gaslighter yan. Pero hindi kasi maunawaan ng tao talaga yung nararamdaman mo. Ako, pinipilit kong unawain ang mga tao sa paligid ko at mga taong lumalapit. Pero hindi ko lubusang maunawaan. Anong ginawa ni Hannah, kapatid? Sabi ni Hannah, ibinuhos ko ang aking kaluluwa. Ngayon kapatid, nagkakaroon kasi ng misinterpretation or misconception dun sa statement na binuhos ko yung kaluluwa ko. Ibig sabihin na parang sabi niya, i-offer mo kasi ang kaluluwa mo. Hindi. Tayo po ay tripartite being. Amen? Flesh, soul, and spirit. Ang soul po ay emotions. Amen? Physical body ito. Soul ay emotion at ang spirit ay kamalayan mo sa Diyos. So kaya nga tripartite being tayo, pero as one. Amen? Kaya nga 'di ba, in the doctrine of Trinity kapatid, Father, Son, and Spirit, they are as one din. Tayo ay nilikha sa kawangis ng Panginoon. Flesh, soul, and spirit. Amen? So, ibang topic yun pero para lang maintindihan nyo. Ngayon, yung soul, yun yung emotion. Kaya pag nakakita po kayo ng Bible, ng ano na, o aking kaluluwa, bakit ka nababagabak? So, ibig sabihin, ito yung kamalayan mo sa sarili mo. Ito po yung emotions mo, dito po papasok yung mentality mo, dito po papasok yung mga anxiety and depression, etc., etc., sa soul. Ngayon, ano pong ginawa ni Hannah? Hindi po sinabi ng Bible na nagpakamanhid siya. Anong ginawa niya? Binuhos niya yung kanyang kaluluwa sa Panginoon. Lahat ng kabagbagan, lahat ng mga bagay, pati kaligayahan, ibinigay niya sa Diyos. Amen. Kaya nga, ulitin ko ano po ang second fruit? Joy. Kasi pag binuhos mo ang lahat-lahat sa Panginoon, papalitan to ng kaligayahan ng Panginoon. Again, sabi ng Psalms, meron mang pagtangis sa gabi, meron namang kaligayahan sa umaga. Amen. So hindi ko sinabi kapatid, meron kasing pilosopo dito sa online, sabi, paano pag night shift? Aray mo. Metaphor lang yun, syempre. Kahit kailan ka pwedeng kumausap sa Panginoon, no? Amen. Kahit kailan, pwede mong sabihin sa Panginoon. Ako kanina kapatid, habang nagdadrive ako, sabi ko, Lord, tulungan mo ako. Amen. Ibigay mo lahat sa Panginoon. Ako ba, nakikita niyo ba, mukha bang problemado? Hindi naman. Tawa pa nga ng tawa eh. At hindi to pagpapanggap. May ligaya ako sa Panginoon na kahit may problema, kasi alam ko at nagtitiwala po ako na sa Diyos at sa Diyos po ako naglilingkod at Diyos din ang bahala sa akin. Amen. At ito po ay bunga. Kaya kapatid, wala pong Kristiyanong malungkutin. Amen. Kaya walang Kristiyanong malungkutin kasi sa Diyos siya nagbubuhos ng puso niya.
Sa Diyos siya nagpapaka-transparent. Panginoon, ganito ako. Amen, ako ganun po ako sa Lord. Lord, ganito ako. Bayaran na naman ang upa. Bayaran na naman ng tubig. Bayaran na naman ng kuryente. Grabing kuryente yan. Walang aircon, walang rep. Pero parang may aircon at rep. My goodness. Sabi ko sa Lord, alam niyo, pastor ko, sabi niya nga sa prayer niya Lord, tanggalin mo naman yung system loss dito sa Meralco bill ko. Nung nag-SONA daw si BBM, sabi daw ni BBM, tanggalin yung system loss. Sabi niya, answered prayer na Lord. Nagets mo? Lahat kasi sasabihin mo sa Panginoon, kesyo maliit yan o malaki, wala kang ititira. Bakit? Kasi pag pinabayaan mo ang maliit, ano pong sabi ng kanta? Maliit na butas, lumalaki. Konting gusot, dumadami. So, ibig sabihin, kahit kesyo maliit pa yan na nagkukos sa'yo ng kalungkutan, sabihin mo pa rin sa Panginoon. Kahit manageable, sabihin mo pa rin sa Lord. Bakit? Because joy comes in the morning. Wala kang ititira. Imagine mo, nagtira ka pa. Amen? Kaya yung assignment ko sa inyo, kapatid, assignment pa rin yan. Ano ang plano mo sa Panginoon? Number 1. At pangalawa, ano ang mga gusto mong baguhin ng Diyos sa buhay mo? Amen? Sabihin mo lahat sa Panginoon. At alam niyan, very consistent ako dito sa live natin, kapatid. Wala akong ibang pinagawa sa inyo kundi manalangin ka ng manalangin. Magsabi ka ng magsabi sa Diyos. Dahil ang Diyos naman din ang siyang tutulong sa iyo. Amen? Hallelujah! Kaya kapatid, kagalakan. Sabi mo nga, kagalakan. Amen? Naintindihan na ba yung kagalakan? Again, pag-ibig, kagalakan. Meron pa, ilan pa? 7 pa. Pangatlo, kapayapaan. O kaya peace. Sabi mo dyan, peace. Ngayon kapatid, huwag ka naman nagkakaroon ng peace. Sa mga Catholic kasi di ba may ganito, peace be with you. Kahit hindi naman at peace. Peace be with you, sige na nga. Kaya yung iba pag yung jowa nila, kaaway nila, dadali nila doon sa church para umabot doon sa peace be with you. Di ba? Pero kapatid, ang tunay na peace kasi, hindi po sa circumstances ng buhay mo, kundi sa pag-ibig at sa kaligayahan na binibigay sa iyo ng Diyos. Amen? Kaya nga anong bunga? Pag-ibig, kaligayahan, at kapayapaan. Magkakadugtong yan, no? Nagets nyo, kapatid? Hindi ka magkakaroon ng kapayapaan kung wala kang pag-ibig, kung wala kang kagalakan mula sa Diyos. At hindi ka magiging magalak sa Panginoon kung wala kang love. Peace. Kaya nga sabi ni Jesus, di ba? I will keep you in perfect peace. Kung titignan mo kapatid, 3 pa lang tayo, may ano pa, may 6 pa. Amen. Kung titignan mo, yung 3 pa rin yan. Lahat yan kay Lord ang source Tama? Ano ba ang peace? Kapatid, ang peace, hindi yan pag wala na yung bagyo. Katulad nito, kapatid, wala nang bagyo. Peaceful na ba? Hindi pa, may baha pa Diba? Hindi Ang tunay na peace ay saan nang gagaling? Sa Diyos. Na kahit na problemado ka, may kapayapaan ka pa rin sa Panginoon. Amen. Ang peace kasi, it is from God. Kaya ka lang naman hindi nagiging payapa kasi hindi mo pinagkakatiwalaan yung pangako. Amen. Kaya nga ang galing po ng Panginoon sa buhay ni Elijah Imagine mo kapatid, hindi po peaceful si Elijah, di ba? Kasi papatayin siya nila Jezebel. Pero ang ginawa ng Panginoon, pinakain at pinakain. Despite ng pagsuko, pinadama pa rin ang pag-ibig. Bakit? Kasi nga gustong sabihin ng Panginoon kay Elijah, nandito pa rin ako. Hindi mo kailangang matakot, hindi mo kailangang sumuko. Nandito pa rin ako. And God is saying to you as well is that, may peace ka sa Diyos. Ang tanong, tatanggapin mo ba o tatanggihan mo? Amen?
Amen po ba? May peace ka sa Panginoon. Hindi 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 po 'yan aalisin o mawawala kasi biyaya 'yan ni Lord sa'yo, eh. At 'yan ang pangako niya sa'yo, kapatid, kapayapaan. Kaya nga kapatid, may assurance ng salvation, may assurance ng word of God. Meron pang sinabi, dakila ang katapatan ng Panginoon. Tapat ang Diyos kaya pumayapa ka. Amen. Alam niyo po, every end ng church namin, meron po kaming tinatawag na benediction. Ano pong sabi doon? The Lord bless you. The Lord will keep you. He will make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face towards you and give you peace. Imagine mo, lahat yun action word para bigyan ka ng kapayapaan. Ulitin ko hindi ka po nagkukulang sa kapayapaan. Amen? Hindi ka po nagkulang. Kapatid, hindi mo lang tinanggap yung umaapaw na kapayapaan sa Panginoon. Amen? Benediction din po kasi yung nasa Bible, eh. Nasa Book of Jude po yun. Jude, last verses. Sige, basahin ko Kasi, sayang naman tong Bible ko, bago, kung di ko bubuklatin. Amen. Ayan Benediction. Ngayon sa Kanya na may kakayahang mag-ingat sa inyo mula sa pagkatisod at sa inyong makaharap na walang kapintasan sa harapan ng Kanyang kaluwalhatian na may malaking kagalakan sa iisang Diyos na ating tagapagligtas sa pamamagitan ni Jesucristo na ating Panginoon. Supang Kanya nawa ang kaluwalhatian, ang karangalan, ang kapangyarihan at ang kapamahalaan bago pa ang lahat ng panahon at ngayon at magpakailanman. Amen. Amen. So, kung titingnan natin kapatid, yun kasi, kaya po benediction, kasi benediction nakalagay po sa Bible. Amen. Ayun sa unahan. Benediction. Amen. Possible po ang merong gift of the Holy Spirit pero lack ang fruit. Possible po yun. Kasi kapatid, ang gift of the Holy Spirit such as tongues, interpretation of tongues, gift of healing, etc., etc., is imparted to you to become your tool in terms of the ministry. Amen. However, it must be your character over anointing. Amen. You can be anointed. Amen. Pero hindi pwede, kapatid. You can be anointed. However, your character might be wrong. Tingnan mo kapatid si Saul. He is anointed, but God rejected him as a king. Ano sabi ni nawala ba yung pagiging anointed ni anointed king ni Saul? Hindi. Kasi even David recognized, this man is anointed and do not touch the anointed. Diba? So, ibig sabihin, your calling itself, mag-i-stay yan. Pero yung character mo, ang siyang magpapatuloy sa'yo. Amen. Kaya nga kailangan ng bunga. Ano pa sample? Si Eli. Binalaan na siya mula kay Samuel. Hindi siya nakinig. Pero hindi siya tinanggal bilang priest. Na nagigets nyo? Kaya nga lagi ko pong sinasabi sa inyo, it will always be your character over anointing. You can be good in explaining the Bible pero hindi mo ipinapamuhay. Amen? You can be good in terms of praying for others pero wala kang personal relationship sa Panginoon. Kasi ang fruit of the Spirit only comes when you have a deep, intimate relationship sa Panginoon. Amen? And the fruit itself, kapatid, ay by faith. Amen? Kaya nga, balik muna tayo dito. Stay ka para mas maintindihan mo. Amen? Kasi mawawala po kami sa point. Sili ka, no. Kasi masisira kalikasan nun. No? So kung titingnan natin, dito muna tayo sa peace. No? So peace, mahalaga yan. Amen? So magkakarugtong yan Kaya nga fruit one lang Love, may pag-ibig ka, kaya magagala ka.
at kagalakan ka, kaya may kapayapaan. Kaya ano yung pang-apat? Patience o pagtsatsaga. Amen? So kung tito mo, magkakarugtong pa rin. Hindi ka pwedeng magtiyaga, hindi mo kayang magtiyaga kung wala kang kapayapaan. At wala kang kapayapaan kung wala kang, ano to? Kagalakan. At wala kang kagalakan kung wala kang joy. Magkakarugtong pa rin. Amen? Ulitin ko pag-ibig, magbubunga ng joy, amen? Magbubunga ng peace, at dahil may peace ka, mahaba ang iyong pasensya. Hindi ka sumusuko. Bakit? May payapa ka kay Lord Matyaga ka. Kahit na para bang walang nangyayari, pero naniniwala ka na may mangyayari dahil may kapayapaan ka mula sa Panginoon. Amen? At dahil merong joy na binigay sa'yo ng Diyos at dahil mahal ka ni Lord, kaya mo kayang magtiyaga. Amen? Tingnan mo yung mga walang tiyaga, umulan lang, wala na. Last Sunday, kapatid, dito po sa church namin, tumila yung ulan ng 8:30 or 8:45 pero wala pa ring sumunod. Merong mga nadagdag, ilan lang kami. Siguro kung titingnan ko, mga 12 lang kami. 12 or 13. Ang regular attendees namin, kapatid, 44, 45. Kung maganda-ganda, pag evangelism, 100 kasi may kainan Pero 45, 46, yun yung regular. Umulan. Doon natin makikita. Amen? Kung ito ba nagtsatsaga. Kapatid, yung iba lumulusong po sa baha para lang makapagsimba. Tingnan mo kapatid natapos po yung simba namin. Ngayon, meron kaming kailangang bilhin sa mall kasi kailangan namin maghanap ng regalo para sa pastor ko. Sa pastor namin kasi birthday. Imagine mo kapatid, lahat po ay nasa mall. Hindi talaga baha ang problema, puso ng tao. Hindi nagtsatsaga sa Diyos. Amen. Yun din po ang problema ng small churches. Ang problem ng mga small churches, hindi pumupunta yung iba sa mga small churches kasi maliit. Walang aircon. Wala kaming aircon Hindi kami nag-i-English. May mga ganun. Meron nga nagsabi sa akin Jay, hindi ako makaka-church sa inyo kasi walang aircon Mainitin kasi itong anak ko. Nalungkot naman ako. Pero, inintindi ko kasi anak niya yun Hindi naman pwedeng mag-adjust yung anak niya, di ba? Pero nalungkot ako, considered pa rin pala ang aircon sa simbahan. Ilang taon na kami kapatid? 11 years kami walang aircon. So, paano yun? Aircon ba pinunta? Amen? Ako kapatid Hindi po sa pagyayabang, pero before, syempre may work po ako sa Makati, manager po ako. Pero pagdating dito sa church, walang manager. Servant ka. Sa opisina ka lang manager, no? Pero pagdating dito sa church, kung anong kinakain nila, kainin mo. Kung anong ihain, kainin mo. Kung anong dapat gawin, gawin mo. Kahit magwalis ka pa, walang manager. Amen? Kaya wala pong katayuan dito sa church. Amen? Sabi nga ng Bible kung talagang disipulo ka ng Panginoon, you are called to serve. Not to be served. You are called to serve. Ikaw ang maglilingkod. Kaya nga merong washing of feet. Amen? Huhugasan ang paa mo. Huhugasan mo ang paa ng iba. Magpapakababa ka. Kasi ang hari ng mga hari, nagpakababa. Kung si Jesus nga kapatid, nagtiis maglakad, ikaw, gusto mo pa ng e-bike? Amen? Ako kapatid, hindi ako nagre-reklamo sa Panginoon. Alam ng Diyos na bago po ako nagka-e-bike, nag-umpisa ako sa lakad-lakad. Lakad bit-bit ng ukay, lakad bit-bit ng mga pinamiling manok, commute. Amen? Nung nakita ni Lord yun, pinagkalooban tayo ng Lord ng e-bike. Pero kapatid, bago ka pagkalooban,
ng mga bagay o biyaya, kailangan mo munang magbunga ng pagtitiyaga. Imagine mo wala ka pang pagtitiyaga, gusto mo kaagad kaginawaan, ano yun? Mahirap po magpastor, pero kapatid, ito po ang pinakamagandang pagkatawag sa'yo ng Panginoon. I mean, kung ikaw ay tinatawag ka ng Diyos magpastor, ito yung pinakamaganda para sa'yo. Amen. Pero kung tinawag ka naman ni Lord para magluto, yun din naman ang pinakamaganda sa'yo. Amen. Mahirap po maging lingkod ng Panginoon sa totoo lang. At tayo po yung mga vulnerable sa judgment. Pa-church ka pa, pa-ganyan-ganyan ka pa. Dami, sobrang dami kapatid na mabilis husgahan pero mahirap i-appreciate. Tama? Pag may hawak kang Bible, pakiramdam nila nagpapanggap ka. Pag wala ka namang hawak na Bible, pakiramdam nila backslider ka. Saan ka lulugar? 'Di ba? Kaya wag mo intindihin tingin ng tao sa'yo, intindi mo tingin ng Diyos, kaya magtiyaga ka. Amen? Kahit ba sabihin nilang hindi nagme-make sense yan, magbubunga din yan. Simba ka, magbubunga din yan, mag-pray ka. Amen? Magbubunga yan. At kahit, ayun, tama yun, at kahit halukayin nila yung past mo, hindi na, no? Ngayon pa ba kung kailan binago na ako ng Diyos? Amen. Di ako nahiya sa past ko, gusto sabihin ko pa eh. May live-in partner po ako, sugarol pa ako. Kahit sabihin pa nila na kung ano-ano pa, kapatid, hindi na ako nahiya sa past ko. Bakit? Binago na ako ni Lord ngayon eh. Amen. Kaya nga sabi ni Paul, I will boast my weakness so that the power of Christ come to me powerfully because His grace is meant for my weaknesses. Amen. Ngayon kapatid, may nagtatanong paano malalaman na calling mo yung pastor? Kapatid, bago mo malaman yung calling na pastor, mapagkatiwalaan ka muna sa maliliit. Kung anong nasa harapan mo, gawin mo. Amen. Kasi ang calling sa Panginoon kapatid, hindi po yan agad na makukuha. It will become eventually. Ay, hindi na po kami live-in. Wala na po, nakipag-iwalay na po ako doon. Kasi masalimuot ang istorya. Pero kahit masalimuot, doon ko naman natagpuan yung pag-ibig ni Lord na nagbago sa akin ngayon. Amen. Pero again, yung calling, pagdating sa calling kasi may nagtanong ng calling matatagpuan mo yun along the way of your going deeper to Christ. Amen. Bago muna ang calling, restoration muna. Amen. I-restore ka muna ni Lord bago kanya gamitin. Pwede ba yun? Defect ka pa, isinalang ka na. Hindi, no? Aayusin ka muna ng Panginoon. Amen. Kaya yun kapatid. Again, ano to? Pagtsatsaga. Magtsatsaga ka kasi si Lord mismo, kaya nga be like Christ, di ba? Kaya po be like Christ. Si Lord nagtsaga, si Lord naglakad. Amen. Si Lord nga sumuong kahit sa bagyo eh. Kristyano, aray mo. Ulan ang pinakakaaway ng Kristyano. Pag umulan, para bang allergic. Katamad naman mag-church. My goodness na ulan yan. Pero pag trabaho, kahit na lumusong ka pa kasi kailangan mo mag-time in eh. Imagine mo yun. Ako kasi naniniwala, pag kinilala mo po ang Panginoon na siya ang nagbibigay ng buhay mo, hindi ka kapatid mangangamba na gumawa sa Panginoon. Kasi si Lord ang nagbibigay ng buhay mo eh. Amen. Full time na po ako sa church kapatid. Nasa church po ako ngayon. So ang work ko po sa church, manalangin, magtrabaho, mag-small group, mag-preach, at lahat po ng church operation. So full-time na po ako. Pero before po ako nag-full-time, HR manager po ako. Iniwan ko po yun para sa Panginoon. Amen. So pagtsatsaga, kasama yun kapatid. Kaya nga sabi mo dyan, magtsaga ka. Amen. Tsaga ka.
Ako kapatid, ang tagal ko nagtrabaho sa corporate, hindi ako makapunta ng ibang bansa. Pero dahil nakita ng Diyos na desire ko yon, amen, meron pong nanlibre sa amin, trip to Jeju Island. Libre, walang bayad. Arso! Amen, nakapag Jeju pa. Eh bakit? Hindi dahil mayaman. Kapatid, ang church namin, nasa poor community po. Pero yung nagpunta po yung Korean dito, sabi niya, I will invite your team, sabi niya sa pastora ko. Go to Jeju Island. We will libre na yung accommodation at kalahati ng airfare nyo. Ngayon, yung other half, kapatid, may nag-sponsor sa amin. Amen. Huwag ka ma-pressure, kapatid. Nakita mo ba ako mag-preach? May ka-pressure ba dito? Wala. Ang pinakamahalaga, kapatid, alam mo konteksto ng sinasabi mo. Hindi ka mape-pressure. Tsaka pag mag-preach ka, kapatid, hindi mo kailangan maging technical, magkwento ka lang. Tumili ka parang kwentuhan. So, nakataas pa yung paa eh. Kung kamusta ba? Relax ka lang. Amen? Kasi pag pressured ka, hindi mo na alam yung sasabihin mo, di ba? Kasi, baka yung sasabihin ng pastor dyan, mali. Hindi Ang mahalaga na pag-aralan mo, amen? Ang mahalaga, kapatid, na bulay-bulay mo. Huwag ka muna mag-outline. Tsaka na yung outline. Mag-devo ka muna. Madali na lang i-outline yan, kapatid. Amen? Halimbawa, kumuha ka ng isang passage, tapos himay-himayin mo para mabilis manguya. Ito, katulad nito, mo, siyam yan, siyam na points mo. Ano na tayo? Pang-apat na, Love, ano pa? Joy, peace, patience. Apat na. May apat na puntos ka na, conclusion na lang. Ako, tatapusin ko, siyam dapat, siyam. So, magtiyaga. Amen. Mahalaga po at maganda po yung kasabihan na pag may tiyaga, may tagal naman mag-chat niyan. May egg. May nilaga. Amen. May boiled egg. Tama rin naman. Boiled egg. Amen. So, ibig ko sabihin, kapatid, it takes time, no? Magtiyaga ka lang. Bubunga din yan. Kayo ba, pag halimbawa, tanim ka ng mangga, kinabukasan ba mangga agad yan? Ano yan? Ang galing naman. Tsatsagain mo. Amen. Hintayin mo, ayusin mo hanggat di pa nagbubunga. Amen. So, kasama yan ulit magkoconnect. Ano yung panglima? Kagandahan loob. Ano sa English yun? Loving kindness ba yun sa English o kindness lang? Alam ko kindness sa English yun. Ano ulit magkakakonek yan? Panglima na tayo Ano yung unang fruit? Love. Pangalawa, joy. Peace. Patience. Kindness. Paano magkakakonek? May pag-ibig ka, kaya maligaya ka. Maligaya ka, kaya may peace ka. May peace ka, kaya ang tiyaga mo. Ano sunod ng panglima sa English? Alam ko loving kindness to eh. May kagandahang loob ka kasi nagtiyaga ka. Pag ikaw may tiyaga, alam mo kapatid, dyan napapasok yung pagiging understanding. At kung understanding ka, magiging kind ka. Tama, mali? Tama? Alin, pag inisip mong mahirap, mahirap talaga. Isipin mo na samahan ka ng Lord. Amen? Ako kapatid, kahit ganito ako mag-preach, hindi ako nawawala sa context. Kasi alam ko yung sinasabi ko. Amen? Pero balik tayo dito. Okay na yan, Allen. Kinig mo na tayo. Ulitin ko Kindness. Pag may pag-ibig ka ni Lord, magiging kind ka. Pag may joy ka ni Lord, magiging kind ka. Pag may peace ka ni Lord, magiging kind ka. Pag nagtiyaga ka, magiging kind ka. Understanding ka At alam mo kapatid, di ba golden rule? Huwag mong gawin sa iba yung mga bagay na ayaw mong gawin sa'yo. Tama?
So, same principle, magtanim ka at kung anong tatanim mo, yun ang anihin mo. Tama? O, hindi ka pa ba magiging kind kung yun yung nasa puso mo? Mangi-scam ka ba kung ayaw mong ma-scam ka? Magnanakaw ka ba kung ayaw mong pagnakawan ka? Eh kaso, mga manhid na yan. Mga kontraktor, manhid. My goodness. Ako nga, hindi ko maatim na hindi ko tulungan yung nasa bahay. Kapatid, meron po akong ni-rescue, e-bike. Grabe, e-bike kapatid ah. Kalahati ng e-bike ko. Ang nalubog. Napadaan ako dun sa hirap na hirap maglakad. Sabi ko, te, sakay ka na. Inaandar ko na lang konti para hindi tumirek. Sakay ka na, te. Kahit 3 pa kayo. Pagkasakay, hinarurot ko para lang lumagpas kami dun sa hanggang bewang na tubig. Aanin ko yung e-bike kung may napahamak. Nagigets mo, batid? Pag may concern ka, pag may understanding ka, pag may pagtsatsaga ka, pag-ibig, kapayapaan, joy sa Panginoon, makikita mo yung sarili mo doon sa iba, eh paano kung ikaw yon? Amen? Kaya nga magiging kind ka eh. Kasi naging kind ang Diyos sa'yo. Naging mabuti ang Diyos sa'yo. May kagandahang loob ang Diyos sa'yo. Amen? Kaya itong ministro, kapatid, alam niyo yan. Itong mga ministro ko, talagang ang rooted nito or ang foundation nito, kagandahang loob. Amen? Alam niyo yan, kapatid, hindi ko man kayo matulungan pero pinagpe-pray ko po kayo. At dito, face to face, kapatid, talagang tumutulong po ako. Amen? Wait lang po ah. Kasi yung e-bike ko pala, wait lang. Sino ka ba dito? Sino ka dito? E-bike? Ah, ay, sino ka pala? Sige. Uwi ka na ba? May kasama kasi ako dito sa church. Yung youth namin. Hinaram pala yung e-bike ko, hindi ko alam. Pero ako dito nga mga kapatid, kindness. Ako kapatid, hindi po ako gagraduate ng college kung hindi po binayaran ng mga kaklase ko yung tuition fee ko. Amen? Hindi po. Kaya ang laki po ng concern ko pagdating sa mga estudyante. Kasi hindi ako gagraduate. Mayaman kami kapatid. Pero nag-away-away pamilya ko, kinalimutan ako. Kumbaga kasi kapatid sa mga magpipinsan, ako po yung middle pinsan. Di ba may middle child crisis? Ako naman may middle cousin crisis. So nasa isang bahay kami, ako ang di napapansin, lola ko lang talaga nakakapansin sa akin. Wala akong tuition. Sabi ko, bakit ganito? Alam mo ginawa ng mga klase ko, allowance nila kapatid, ang bagan. 1 month na allowance sila para lang makapag-exam ako. Amen. Imagine mo yun. Bagamat binayaran ko rin sa kanila yun, pero hindi ako papasa kapatid kung hindi yun binayaran nila. Pero kung titingnan mo, kaya pala nangyari yun para magkaroon ako ng puso sa mga nag-aaral. Kapatid, meron po kami dito pinagministeran, magda-drop na. Sabi niya, kuya, magsa-sidecar driver na lang ako. Sabi ko, hindi pwede, magtapos ka. Hindi kuya, hindi na talaga kaya. Alam mo ginawa ng pastora ko? Kasi yung pastora ko, kapatid, ano rin siya eh, concerned din siya sa pag-aaral ng mga ano namin. Kasi siya, hindi man siya nakapagtapos, pero nag-pursue siya kapatid ng mga online courses about theology and biblical. Pero sabi niya, kung ako may pagkakataon lang mag-aral, gagraduate, gusto kong graduate. Amen. Pero kapatid, tingnan mo anong ginawa niya. Halika, pupunta ako sa school mo. Hanggang ganun na effort namin na kasi nasa mahirap kaming community. Minsan, oo na lang yung mga pamilya niyan kasi wala naman silang pampaaral. Kaya okay lang na magtrabaho. Pero kami kapatid, anong ginawa? Tinulungan namin. May math teacher dito, tinulungan mag-module. May Filipino teacher dito, tinulungan. Eh ako, business ako. Business class ako eh. Ano na yung senior high, may business subject doon. Tinulungan ko siya. Katabi namin siya dito, nag-aaral kami. Tapos pumunta kami ng school, kinausap namin yung teacher. Wag nang mag-drop, wag i-drop, wag basta papasok siya. Oh, graduate kapatid.
at umiiyak sa amin. Salamat po kasi graduate po ako nang di niyo po ako sinukuan. O ngayon, yung mga bata, mababalitaan ko walang baon. Gasino lang naman kung bigyan mo 100 pang baon. Hindi man lagi. Pero sabi ko, kung dahil lang sa baon di ka papasok, ako na magbibigay baon mo. Iintindihin mo. Ano ba yung mga anak? Magtatahong, construction. Ako ulitin ko binayaran po ng mga kaklase ko yung tuition fee ko. Kaya po ako nakagraduate. Sila, wala man silang tuition, may baon sila eh. Kaya kapatid dito, nag-stock po ako ng mga biskwit sa mga bata naman. Sa Alfonso namin kapatid, nagsosobra kami para may baon sa school. Pagdating naman sa langit, di man yan pansinin, pero pagdating sa langit, nakalagay yan sa kwarto mo. Amen? Anong nakalagay sa kwarto mo? Tinulungan mong makapagtapos ng pag-aaral to. May kindness ka. Amen? Kaya kapatid, ulitin ko, Hebrews 6:10. Hindi liko ang Diyos para kalimutan ang lahat ng kabutihang ibinigay mo para sa Kanya. Pag-ibig na ginawa mo para sa Kanya. Amen? Kindness. At libre lang maging kind. Ngumiti ka lang eh. Amen? Dito nga sa TikTok, di ko maintindihan bakit bigla na lang ang dami nang aaway. Ewan ko ba? Kasi kapatid, libre lang maging, kahit tanggalin natin biblical, tanggalin natin kunyari hindi to Bible study kunyari lang. Yung kindness, kailangan yung basic decency ng buhay yan eh. Ang hirap kaya ng buhay kung ikaw mataray. Ang hirap kaya ng buhay kung toxic ka. Tama? Ang hirap din ng buhay pag selfish ka, no? Wala ka ng kaibigan? Lalo na kung dapat naging Kristiyano ka. Kailangan kind ka. Amen? Walang Kristiyano na. Kasi aura ka ba? Walang Kristiyanong ganun, kapatid. Ang Kristiyano, may kagandahang loob. Nagko-correct, pero may kagandahang loob pa din. Ikinorek hindi para i-chismis. Ikinorek para mabago buhay. Kaya nga, di ba kapatid, sabi pa rin ng Bible, in your anger, do not sin. Kahit magalit ka kaya mo pa rin ipakita yung kagandahang loob. Meron lang tayo kasing maling perception about kindness or kagandahan loob. Pakiramdam mo pag kindness, weak ka, hindi no. Pwede ka maging firm, but still kind ka. Amen? Pwede kang mang-real talk, but still kind ka. Amen? Kaya kapatid, dalangin ko, hindi pwedeng hindi ka maging kind. Kristiyano ka kapatid, kung usaping kagandahan loob lang din. Amen? Kung usapan, panglima na, kindness. Kung usapang kindness lang din, di natin mapapantayan yung kindness ng Panginoon. Imagine mo, dami mo nang pinagagawang mali sa buhay, nandito ka pa rin. At nanatili pa rin mabuti ang Diyos sa'yo. Amen ba? Kung usaping kindness lang din, hindi natin mapapantayan. At we cannot outgive God. Amen. Kapatid, naniniwala po ako. Kaya po ako nagkaroon ng e-bike. Hindi dahil swerte o hindi dahil pinilit ko. Alam mo bakit nagkaroon ako ng e-bike? Unang-una, mabuti kasi si Lord. At the same time, nagtanim kasi ako ng kabutihan. Wala pa akong e-bike, kapatid. Pero nangihiram ako ng e-bike for the glory of God. Imagine mo, may kakausapin ako. Pero pwede ba ko bang mahiram e-bike mo? Kahit mag-abot na lang ako sa'yo. Para lang kumuha kami ng tao. Halimbawa, magsusundo ng tao. Bibili ng manok. Kaya dami kong e-bike dito na gamit, kapatid. 5-6. Wala akong sarili. Pero, naghihiram ako, nagsasacrifice ako, kinukuha ko sa bahay nila, lakad lang kapatid, malalayo pa. Okay lang, ang mahalaga, may magamit ako for the ministry. Nagtanim ako ng kabutihan. Amen. Nagtanim ako ng para sa Panginoon. At ngayon, dahil binigay sa akin ng Panginoon, ipinapagamit ko din. O wala nga dito e-bike ko Kasi gagamitin, bibili po ng biskwit para sa bata. Isang beses kapatid, imagine nyo nga,
may nirescue tayo. May inangkas tayo kasi ang lakas ng ulan. Amen. Kindness. Ngayon, ito sagutin natin, is it okay to have boundaries after disrespect? Like you don't hate the person, but di ka naman siya. Oo naman. Kapatid, kailangan mo rin mag-heal. Hindi naman sinabi ng Panginoon dito sa fruit of the Holy Spirit, magpakamanhid ka, hindi. Amen. Kung hindi mo pa kaya, wag muna. Kung hindi pa na-build yung trust mo, wag muna. Ang trust, kapatid, it is something to build or to restore. Pero ang forgiveness, mahalaga. May forgiveness ka na. Amen. Again, kindness, no? Kindness. Ngayon, ano naman, kasi di ba parang ang sunod dyan, di ba, pang-anim, goodness, tama ba? Kindness and goodness. Ngayon, yung kindness kasi, ito po yung, ano pinakaiba ng kindness and goodness, di ba? Pang-anim po, goodness. Anong pinakaiba ng kindness? Itong kindness kasi, it is more on your internal aspect that you will be kind to others. Like for example, forgiveness, effort mo sa iba, yan, it is about internal. Eh ano man yung goodness? Yung goodness naman, kapatid, it is something that you will do for others intentionally. Amen. Di ba, may kanta po, di ba, the goodness of God. Ano po yung goodness of God? He will run after you and do something good. Amen. So, ibig sabihin, kapatid, it is something na you will sacrifice for others. Amen. Kaya nga, kapatid, yung goodness ng Panginoon will be your source of goodness para sa iba. So actually, parehas lang yan. Medyo magkadikit, pero totally magkaiba. Amen. So, like for example, ano ba ang act of goodness? Prayer. Amen. Ano ba ang act of goodness? Giving. Ano ba ang act of goodness? Gift giving. Minding others. That is act of goodness na ipapadama mo sa iba. At dapat kita yan sa'yo. Amen. So, kung titignan mo na naman ang connection, you love, may love ka, kaya may joy ka, may peace ka, may pagtsatsaga ka, may kindness ka, kaya ipapakita mo yung goodness ng Panginoon sa buhay mo. Amen. Dyan sa charity ba? May ibang salin kasi charity po ang ano. Pero again, goodness, no? So, same, pero it must be an action. Amen. Pang-7, katapatan. Yan. Dito tayo magkakatalo, kapatid. Itong katapatan ay mahalaga. Or sa English, faithfulness. Kapatid, ang katapatan ay ang isa sa mga fruit of the Holy Spirit na mahirap panindigan. Paano kung it seems unfair ang Panginoon? Magiging faithful ka pa rin ba? Paano kung hindi ibinigay sa'yo ang answered prayer mo? Magiging faithful ka pa rin ba? Paano kung still problemado ka pa rin ngayon after so many prayers, so many devotion, nag-worship ka, nag-sacrifice ka? Magiging tapat ka pa rin ba sa Panginoon? Kasi naturally speaking, ang tao kasi naturally siya na give and take. Amen? Kumbaga, kapatid, kung anong ibibigay ko, dapat matanggap ko pa rin. Tama? Pero pag usaping katapatan, wala man akong mahita, wala man akong makuha, tutuloy pa rin ako. Sa Diyos pa din ako. Ano pong sample ng katapatan, kapatid, pagdating po sa biblical perspective? Ano pong sabi ni Shadrach, Meshach, and Abednego kay King Nebuchadnezzar? Kahit po patayin nyo ako, kahit po patayin nyo kami, hindi pa rin kami luluhod dyan. Naniniwala kami na ililigtas kami ng Panginoon. At kung hindi man kami iligtas ng Panginoon, hindi pa rin kami luluhod sa iyo. Katapatan. Yung problema ngayon, kapatid, sabihan ka lang ng konti, ayaw mo na. O kaya naman, offeran ka lang ng konti na,
Alam mo, nakakalungkot po sa mga false religion. Sasabihin nila, bibigyan ka namin ng 1K, 2K, sumama ka sa amin. Magpabautismo ka sa amin. Kapatid, hindi po binibili ang katapatan. Ito po ay kusang binibigyan. Amen. Kami po ay nasa poor community at alam na alam ko na po kapatid yung kalakaran. Marami na po kaming at again, iniintindi po namin 'no, pero marami na po kaming mga attendees dito na nawala kasi wala daw po kaming bigas, yung kabila may bigas. Nakakalungkot 'no? After all this time, kami kapatid kasi 11 years na kami. Talagang namimigay po kami sa mahirap kaso hindi po unlimited ang resources namin, limited din. Kaya nga ang outreach program namin ngayon ay more on feeding program. Amen. Eh ngayon, kung yung halimbawa, kasi pinamimigay ng iba kasi malaki talaga. Isang sako ng bigas, ganyan. Tapos pag nagpa-member ka, ganyan-ganyan. Madami. Ngayon, dito sa amin, wala man kaming ganun. May miracle naman. Amen. Kami kapatid, sobrang confident namin. Ang pangalan po ng church namin, Jesus Intercessors Baptist Church. Sobrang confident namin na pag nag-pray kami, may gagawin si Lord. Amen. Sobrang confident namin dun. Kaya nga hindi po ako takot humingi ng prayer request eh. Kasi sure ako may gagawin si Lord. Amen. At ayawan naman kami ng ibang tao. Lumalapit naman po yung mga taong ibinigay sa amin ng Diyos. Amen. Alam niyo kapatid, ito pong church namin, na-tiles to dahil din sa prayer. May pinag-pray kami na touch, anong sabi niya? Ipapatiles na po namin yun. Amen. Anniversary namin kapatid, wala kaming TV, projector lang kami, pero sabi niya, anniversary niyo, di ba? Dahil may naranasan ako sa prayer, ako nasasagot ng TV niyo. Wow! Tapos kapatid, meron po dito nag-church, nainitan, nagbigay po ng 2 ceiling fan. Meron ulit isang nag-church dito na bless, kapatid, nagbigay ng 4 na stand fan. Tapos meron dito po kapatid, nag-church, at napag-ministeran namin, na-bless po sa ministry namin sa mahihirap, nagbigay ng wall fan. Kaya kami dito, by faith lang. Di kami nangingi Di kami nangingi, pero si Lord ang nagpo-provide. Amen. Katapatan. Kaya nga lagi kong sinasabi sa inyo, ngayon pa ba? Kung kailan may ginawa na si Lord, ngayon pa ba atake si Taning? Ngayon pa ba ako madi-discourage? Ngayon ko pa ba nasusukuan ng Panginoon kung kailan niligtas niya na ako sa maraming bagay? Mananatili akong tapat kasi naintindihan ko na yung katapatan ng Panginoon. Amen? Kaya nga kapatid, 7 katapatan. Lahat to, ay sorry. Hindi pala, sorry. Akala ko, maling finger na. Pero lahat to, ihiwalay ko na lang. Lahat to, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Amen. Ay konektado po sa katapatan. Kaya nga ako kapatid, ine-example ko po sa inyo yung katapatan eh. Hindi man ako on time, kasi sobrang dami ko po talagang ginagawa sa face-to-face ministry. Actually kapatid, muntik pa nga tayong hindi mag-live ngayon kasi may pagpe-pray po kami sa Tansa, Cavite. So ano yun? Ano tawag dito? Sa Tansa. So malayo-layo dito yun, siguro mga 1 hour and a half na biyahe. Inintay ko po yung chat. Sabi ko magla-live po ako. Kapatid, anytime, anywhere, ang commitment ko sa Panginoon, 2 times a day ako magla-live. Umaga, gabi. Ngayon, pag di ko nagagawa, tanghali, gabi. Kung di ko nagagawa, umaga, madaling araw. Amen? Nagagets nyo? Hindi po ako nag-commit sa tao. Sa Diyos ako nag-commit. Kaya nga kapatid, ginagawa ko faithfully kahit mahirap. Sabihin ng iba, OA ka, natutulog ka pa ba? Marami nagsabi na akin ganun eh. Pero commitment ko to sa Lord eh. Hindi talaga ako maunawaan ng tao kasi sa Diyos ako nag-commit. Amen? Eh ang buhay ko kapatid, puro paglilingkod na.
Amen? Kapatid, meron pong tinawag si Paul na Apostle Junior. At si Priscilla, kapatid, ay kinorek niya po si Philip pagdating po sa doctrine. Amen? So kung titingnan natin, kapatid, ulitin ko sa faithfulness, napakahalaga po na maintindihan mo na mahalaga pong bunga ang katapatan. Kahit anong mangyari, in season and out of season, be faithful to God because God is faithful. Ngayon, lagi ko itong sinasabi sa inyo at sa mga bago, Lamentations chapter 3 verse 22 to 23. Amen? Ano po nakalagay doon? Basahin ko na lang, bago Bible natin. Panaghoy sa Tagalog, kapatid, or ano po, Lamentations chapter 3 verse 22 to 23. Amen? Sige po, buklatin niyo po Bible niyo. So katabi po yun ng I think Jeremiah. Yan. Panaghoy chapter 3 verse 22 to 23. Ang sabi po dito, ang tapat na pag-ibig ng Panginoon na hindi nagmamaliw, ang kanyang mga habag ay hindi natatapos. Sariwa ang mga iyon, tuwing umaga, dakila ang iyong katapatan. Sama natin yung 24. Ang Panginoon ay aking bahagi, sabi ng kaluluwa ko. Sabi ng aking kaluluwa, kaya't ako'y aasa sa Kanya. Kapatid, ang pag-ibig ng Diyos ay hindi nagmamaliw. Amen? At ang Kanyang kahabagan ay hindi nagwawakas. At ito ay laging bago kada umaga. So, ibig sabihin, kapatid, kada umagang darating, ito po ay pag-ibig at katapatan po ng Diyos. Amen? Lamentations or Panaghoy chapter 3 verse 22 to 23. Amen? Kaya kapatid, dalangin ko sa'yo, pag nakikita mong nagising ka, pag natutulog ka, gigising ka ulit, tutulog ka, ipaalala sa'yo ng Panginoon na ang Diyos ay tapat at nananatiling tapat sa buhay mo. Amen? Lamentations chapter 3 verse 22 to 23. Amen? Kaya kapatid, maging tapat ka sa Panginoon dahil tapat sa'yo si Lord. Amen? Ngayon, tapos na, no? Katapatan, goodness or kabutihan, kagandahang loob, ano pa? Ano doon? Pagtsatsaga, kapayapaan, kagalakan, at pag-ibig. Punta tayo sa pang-8, kaamuhan. Ano po sa English yun? Pakisan nga. Ano po ang pang-8 fruit? Dito kasi kaamuhan eh. Ano po ang humility, I think. Kung tama po ako sa English. Okay, paki-check na lang ano po ang pang-8? Ay, tama, pang-8. Humility ba? Gentleness. Okay. Kaamuhan, tama. Okay, gentleness. So, kahinahunan. Yun pala ang kaamuhan. Thank you, no. Gentleness. Oh. Alam nyo na yan. Sa ibang salin, meekness, no? Kaamuhan. Maamo ba? Oh. Pinakamalapit na illustration, mga nanay. Hindi lagi dapat pinipindot si anger. Pag napindot si Cash G ka ba? Pag napindot si anger, walang kahinuhunan o walang gentleness, no? Sa Tagalog, hindi madaling magalit. Amen. Pero, mamaya pa yung pagpipigil sa sarili. Pero, gentleness. No? From the word itself, kapatid. Tandaan mo, tupa ka. Amen? Sabi mo nga dyan, tupa ka. Hindi ka leon. Kaya wag ka, rawr. Maalala mo na, tupa ka. Sabi mo, pag mga galit ka, tupa ko, hindi ako leon, tupa ko. Amen?
Ganun lagi, tupa ako, hindi ako layon, tupa, tupa, tupa. Amen. Kaya kapatid, alam mo, marami pong nag-spare. Marami kang malalagpasan na bagay at maiiwasan dahil mahinahon ka. Amen. O maamo ka. May kaaway ka, huwag sugod na sugod. Amen. May problema, huwag react ng react. Huminga ng malalim, kumalma. Kaya nga ako dito kapatid, hindi po lahat pinapatulan natin. Minumute natin. Kahit ba sabihin nila na, kaya mo lang kami minumute kasi hindi ka marunong sumagot. Isipin nyo na kung anong isipin nyo. Ang mahalaga, payapa ako sa Diyos. Amen. Alam mo kapatid, hindi ko alam kung nandito ba si Nika. Nika, nandito ka ba? Baka silent listener ka. Check ko muna kung nandito si Nika. Nika, kung nandito ka, mag-comment ka nga. Nika, 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 Nika. Parang wala si Nika. Anyway, kung wala siya. Alam mo sabi niya, post niya kasi ito eh. Hindi mo na kailangang ipagtanggol ang sarili mo sa bagay na alam naman ni Jesus. Di ba? Sabihin nila chismosa ka. Ngayon, kung alam ni Lord na hindi ka chismosa, hindi ako chismosa, pinatulan mo pa, di wala. Walang kahinahunan. Kay Lord mo na lang ibusin. Lord, naiinis ako. Amen? Isang araw nga dito sa live sabi ko, Lord, huwag mo kong hayaan magsalita ng mga masasamang words. Kay Lord mo na sabihin lahat. Amen? Kasi si Lord kayang i-handle yung toyo mo, kayang i-handle yung topak, kayang i-handle yung pagiging dragon mo, kayang i-handle yung mga anger issues mo, kayang i-handle yung mga bagay na kumakawala dyan sa puso mo para maging, leon, dragon, etc. Tupa ka pa rin ng Panginoon. Kaya nga sa Lord ka magsabi. Amen. Kaya tingnan mo si David kapatid, lahat sinasabi niya, kaluluwa ko, bakit ka nababagabag? Lord, andito na sila, bilisan mo naman. Ganun si David Sabi niya, Lord, iiwan mo ba ako dito? Nandito ako, tulungan mo ako. Sobrang transparent niya. Amen. At nung time na hindi siya nagpaka-transparent kapatid, doon siya napahapak. Hindi niya naikwento kay Lord na, Lord, parang na-inlove ako kay Bathsheba. Hindi Kasi naniniwala ako pag inopen niya yung sa Panginoon, ire-rebuke siya ng Lord. Amen. Ngayon, wala nagawa niya Di ba? Kaya nga kapatid, napakahalaga na nakikipag-usap ka sa Panginoon para nagpo-produce ka ng gentleness or meekness or kaamuhan. Amen. Kasi magiging maamo ka na pag nailabas mo na yung galit mo. Tama? Di ba, kailangan mo lang naman mailabas ang galit mo para hindi ka sumabog. Tama, mali? Amen. Kaya nga kapatid, si SpongeBob. SpongeBob yan. Hindi. Ba't kasi sinabi SpongeBob? Ako kasi magaling akong mag-handle. I mean, gift ko yun. Lagi akong bumabalanse, lagi akong nakikinig, hindi ako nakikipag-away. At kahit awayin ako, ang gagawin ko lang, asar-asarin ko na lang sila. I mean, ibig sabihin, hindi ko papatulan, kundi tatawan-tawanan ko lang sila. Di ba? Hindi para hindi harapin, pero gusto ko kasi, kung gusto nating ayusin, mag-usap tayo ng mahinahon. Amen? Ganun talaga. Hindi lahat madadaan sa sigaw. Alam mo kapatid, tingnan nyo yung, ulitin ko, wala po akong political color, wala akong kahit ano. Tingnan yung impeachment trial. Away-away sila dun. Pero, mas nagiging mukhang matalino yung hindi talak ng talak, kundi yung nagsasalita ng maayos. Amen? Nakikita mo kasi kapatid alam mo yung maiingay. Hindi porket maingay sila na yung tama. Hindi po nadadaan sa lakas ng boses ang tunay na kaalaman. Amen? Ito po ay nadadaan saan? Sa laman ng sinasabi. Amen? Ako po bilang recruiter, ang daming danggaling mag-English. Pero scripted naman. Diba? Marami pong akala mo matalino pag pakinggan mo, pero pag inalam mo yung sinabi, mali pala. Kaya nga kapatid, doon tayo sa maamo. Amen? At sabihin mang para bang lugi o kaya naman parang unfair,
Hindi yun unfair. Amen? Kasi nga, naging maamo ka. Amen? Kaya, pangwalo, maamo. Ngayon, ito pinakamahalaga. Pang-apat. Ano po pang-apat? Pagpipigil sa sarili o self-control. Amen? Kapatid, nagawa mo nga yung 8. Maamo, tapat, ano ba? Ano yung pang-6? Hindi alala ko. Maamo, kaamuhan, katapatan, ano ba to? Kabutihan, kindness sa English ko kasi inaalala eh. Pagtsatsaga o patience, peace, joy, love. Nagawa mo yung 8, pero wala kang self-control. Tapos ang 8 mo. Kaya dapat may self-control ka, kapatid. Amen. Ang self-control, kapatid, is also equivalent to discipline. Kailangan mong i-discipline yung sarili mo. The spirit is willing, but the flesh is weak. Amen. Alam ko, naniniwala ko, some of you guys have a habitual sin or cycle sin. Tama? O kaya naman merong mga bagay na struggle in terms of the flesh, in terms of emotions, etc. etc. Pero lahat ay nadadaan sa self-control at pagdidisiplina. Anong sabi po ng Timothy? Sabi ni Pablo, train holiness. Sisikapin mo, sasanayin mo. Amen? Hindi pwedeng hindi. Kapatid, pag walang pagsasanay, paano ka magiging magaling? Paano ka magiging maayos? Kaya nga kung titignan yung devotional passage natin, kapatid, hindi po ako nag-ano sa inyo, kapatid, ng mahirap agad. 2 questions is enough, are enough. Amen? Kaya kung titignan mo, kapatid, ang daling intindihin, tama? Hindi pinipressure, pero gradually inaayos ang discipline sa buhay. Amen? Kaya kapatid, kung may trigger ka sa last, dapat tanggalin mo yung trigger ng last. Yung may mga vices dyan. Amen? Yung mga vices dyan, unti-untiin mo. Huwag biglaan. Amen? Ang mahalaga, umuusad ka. Amen? Hallelujah. Kaya kapatid, dalangin ko sa'yo, ma-establish mo tong discipline. Amen? Kaya kapatid, kung kayo nahihirapan kayo mag-discipline, mag-devo, attend lang kayo dito. Amen? O kaya, rely kayo sa group chat, dami itong pwedeng gawin. May mga assignment pa ako, kaya ako pinapagawa yung lahat sa'yo kasi para ma-establish, tingnan mo nyo po yung nag-comment nag-chat sa group chat natin. Anong sabi niya? Dun sa Blue App, anong sabi niya? Nagkaroon na po ako ng habit na nagde-devotion na po ako araw-araw. Na-practice eh. At pag nagpa-practice kapatid, hindi pwedeng hindi ka magkamali. Tama, mali. Sa training ba, perfect agad? Pag nag-basketball ka kapatid, sa training, maaring 10 out of 30 shots ang papasok. 10 lang pumasok out of 30. Kasi training eh. Pero dahil naging tapat ka sa training mo, pagdating ng game mo, ang taas ng score. Bakit? Kasi na-discipline mo. Ganun din sa buhay, kapatid. Kung magti-train ka pag may sakuna na, wala na. Dapat habang wala pa, hanggat ngayon pa lang, inaayos mo na buhay mo, nagdidisiplina ka na, para pag dumating na yung sakuna o dumating na yung struggle, alam mo na yung gagawin mo kasi nga, naghanda ka. Amen? Kaya mahalaga po yung self-control o pagpipigil sa sarili. Pigilan mo sarili mo, kapatid. Ayusin mo sarili mo, turuan mo sarili mo. Gawin mo lahat para magbago. Kung higa-higa ka lang, ako na. Ganito na lang ako siguro. Wala. Tapos sasabihin mo pa, mamatay na lang akong ganito. Wala ring mangyayari. Sabi ng parokya ni Edgar, wala ring mangyayari kung hindi mo susubukan. Nalimutan ko ito. No? Pero sabi niya yun, di ba? Walang mangyayari kung hindi mo susubukan. Ngayon kapatid, kung puro ka lang salita, chiko, wala rin. Kaya kailangan may self-control, may bunga. Amen? Kaya kapatid, kung titingnan nyo, ginagawa ko po lahat. Amen? Yung iba sumuko na eh.
Dami natin sa live group natin kapatid, yung iba sumuko na. Yung iba nga nalulungkot ako. Bagamat hindi naman kayo ano dito kapatid, hindi naman kayo anong tawag dito, committed dito kasi ano naman to, online live naman to eh. Pero yung iba wala na sa atin. Okay lang din naman no, hindi naman kaya nga ina-identify ko kung sino yung mga nais sa ministry natin para matutukan ko no. Pero mag-uumpisa lagi sa self-discipline. Ako, sa self-discipline lang din nag-umpisa. Overcoming ng anxiety and depression, sa self-discipline lang din nag-umpisa. Overcoming lang vices at habitual sins, sa discipline lang din mag-umpisa. Amen? Ulitin ko siyam yan. Nagawa mo yung siyam, pero nagpalya ka sa isa, lahat yan hindi na magpa-prosper. Ganun din. Nagpalya ka sa pagtsatsaga, hindi na magpa-prosper. Kasi nga, iisang bunga lang. Amen? Kaya nga kapatid, ang mahalaga, nagbubunga ka sa siyam na to, kahit maliliit pa yung iba, lumaki na yung iba, yung iba ganyan. Basta, nagbubunga ka, hindi pwedeng wala. Kasi iisang bunga to eh. Amen? So, halimbawa, ganito, para bang ganito? Ayan, bigyan ko na lang kayo assignment para maintindihan mo. Etong siyam, isulat mo. Tapos, lagyan mo ng percentage kung ilan ka na dyan. Halimbawa, pagdating sa love, gaano mo nauunawaan ng pag-ibig ng Panginoon? Sabi mo dyan, 10%. O halimbawa, sabihin natin wala kang pagtsatsaga, i-zero mo. So para ma-identify mo kung saan ka nangihina sa siyam na to, yun ang tututukan mong ayusin. Amen? Kaya kapatid, mahalaga, may salamin ka, di ba? Yan, salamin. Kausapin mo sarili mo, ano bang mali sa'yo? Amen? Amen? Ikaw ang mag-evaluate kapatid ng sarili mo. Pag iba pa nag-evaluate yan, di na-offend ka pa. Nagigets nyo ba ako kapatid? Naiintindihan nyo ba ako? Kaya kapatid, dalangin ko, etong siya. Ngayon, kung maaari lang kung okay lang din naman. Amen. I-share mo nga kapatid, ano po sa group chat natin. No? Kung hindi pa po kasali sa group chat, please sali po kayo. I-share nyo po sa group chat natin. Ano yung mga bunga na tingin mong meron ka? At ano yung bunga na parang weak ka? So, ilagay mo lang doon. Halimbawa, love. Check. Pag patience, cross. Amen? So, naintindihan nyo? Sa siyam na bunga, tignan natin kung saan ka. Ngayon, kung halimbawa, middle lang o hindi naman ganun ka ano bang sign? Kayo na bahala. Medyo, lagay nyo, medyo. Ang mahalaga ma-identify natin. Amen? Kasi po, ganun po ang tamang pag-evaluate niyan. Amen? So ngayon, bago po tayo magtapos, syempre ipagpipray ko kayo na magbunga ka naman dyan. Amen? Sabi mo nga dyan sa comment section, magbubunga ako. Sige kapatid. Amen? Ang mahalaga kapatid, ang isang puno, nagbubunga. Kahit ba maliit mahalaga may bunga. Kasi ang walang bunga, anong gagawin? Pinuputol. Kaya dapat magbubunga ka kahit maliliit lang. Amen? And I will pray for you. O aking Diyos na dakila at banal, I pray sa aking mga kapatid na narito ngayon. Sa pag-unawa namin sa fruit of the Spirit, Lord God, I pray magbunga kami ng lahat ng ito. Amen? Lord, I pray magbunga kami ng pag-ibig, magbunga kami ng kagalakan, magbunga kami ng peace, magbunga kami ng pagtsatsaga, magbunga kami ng kabutihan ng kagandahang loob, magbunga kami ng kabutihan, Panginoon, magbunga kami ng katapatan, magbunga kami ng gentleness, at lalo-lalo magbunga kami ng self-discipline or self-control. And I pray, Lord God, in the name of Jesus, na kami po ay bibigyan mo ng bunga na nagmumula sa iyo. Lord, punuin mo kami so that we can have a fruitful life, Lord God. Lord, I declare sa lahat ng aking kapatid na narito ngayon, magbubunga sila sa pangalan ng Jesus. Ano man ang mga hadlang sa kanilang bunga, we rebuke it in Jesus' name. Ano man ang mga discouragement na kaaway, we rebuke it in Jesus' name. And I declare your power, Lord God. And I pray that you will empower us, dear Holy Spirit, and we know, Lord God, that you will use our lives in your glory and for your glory alone. In Jesus' name, amen and amen. Hallelujah! Pwede ba natin palakpakan si Lord? Amen? Kaya kapatid, hihintayin ko magbunga ka. Amen? Ngayon kapatid, I still have the process kapatid ng
asking for prayer request, please huwag ka nang mahiya. Amen. Pag ako hindi pinagpala ni Lord, sige ka, kasalanan mo kasi hindi ka nagbigay ng prayer request sa akin. No, dalangin ko po, magbigay po kayo, just give me your name, location, at prayer request so that I will know, kapatid, kung ano po ipagpipray ko sa'yo. Amen. Pero sa ngayon, kapatid, ang mahalaga, magpakalalim ka sa Panginoon. So, meron po tayong daily devotion, personal devotion, kapatid. May mga passages tayo sa group chat, no? And also, please fill up the Google form para alam ko po na ikaw yung isa sa mga seryoso sa paghahanap po sa Panginoon. Kasi meron po akong binubuo na discipleship talaga para doon, no? Ayan, so kaya ayun po, no, at the same time, kapatid, pasama po sa prayer, no, na ingatan po tayo ng Panginoon, yan, sa bagyo. At the same time pala, sorry, sa mga nag-send po ng diamonds, so merong $0.30, equivalent to 76 diamonds, I think. Kino-compute ko lang. Siguro mga 20 pesos to or 23, ganun, 23 pesos. So, ito po, kapatid, ay lahat po mapupunta sa mahirap. Amen. So, alam niyo po ang ministry namin. So, hindi ko po kayo mapigilan na hindi ko po kayo mapipigilan na ang tawag dito, magbigay kasi nga nagbibigay ka lalo na yung sa Heart Me natin, no, para for the algorithm. Pero lahat po ng naiipon ko dito ay lagi pong mapupunta sa mga mahihirap. Amen. Yung mga pangbaon, mga pangbigas. Amen. So lahat po yan doon. At the same time, salamat din po sa mga nagsusupport for our ministry. So yun, thank you po. Amen. At mamaya-maya po, siguro baka mamayang gabi, mga around 9 or 10 p.m. po kasi may meeting po kami for our revival camp. Ayan, pinin na po ni Ai. So meron po kami revival camp sa 21 and 22 next week na to, I think. At ito po ay gaganapin sa Silang. So mamaya kami magpa-finalize ng lahat, no? So kaya kung pwede po kayo sumama at gusto nyo sumama, welcome po. May reg fee po ito na 3,500 including the accommodation, including the food, kapatid, and materials. So ito po ay sa Silang, Cavite, Silang or Tagaytay, Cavite. So doon po yun. So marerelax din po kayo at the same time matututo po kayo. No? So, pero all the details po, siguro hintayin ko lang yung finalization ng meeting namin mamaya. Then i-announce ko po to formally. Amen. So yun, pagpalain po kayo ng Panginoon at naniwala po ako ang Diyos sa ikikilos sa buhay nyo. Kaya kapatid, dalangin ko po na lagi kang magbunga ng banal na Espiritu at alam ko po na pagpapalain ka ng Panginoon. Amen? So yun, God bless po. Pakisend na lang po lahat sa group chat natin. At the same time, salamat po sa pagstay, no? At yun pala, kapatid, medyo maglalambing lang ako. Lambing yarn. Na baka pwede nyo pong i-repost, i-like, and i-share yung post natin dito sa TikTok. At the same time po, doon po sa Blue App. Ang pangalan po natin sa Blue App, Je Hufana Ministry. Yung aking profile picture doon, yung sticker ko. Kung makikita nyo dyan sa sticker ko, meron dyan yung Je Hufana na sticker. So, yun yung profile picture ko. So, Kuya Je na sticker. So, kaya, ayun po, baka pwede nyo pong i-share yung mga post natin doon. I-like, kapatid. At the same time po dito sa TikTok, no, para po, anong tawag dito? Para po, dumami po kasi ang goal ko po ay makapag 10,000 likes hanggang September kasi magla-live na rin po tayo sa Blue App. So ayun, to expand our ministry. Pero again, salamat po sa Panginoon at pagpalain ka ng Diyos. Naniniwala po ko ang Diyos ay kikilos po sa inyo. Amen? So God bless po at have a great day. Magkita-kita po tayo mamayang gabi. Amen? Bye-bye po. Chat-chat na lang, no? Amen?